Wag ko kayo mahiya, samantalahin nyo ko kasi kukunti kayo. Tama ba? Para lahat ng magulo sa utak nyo, maliwanagan natin ngayon, ha? Sige po, para sa inyo tong araw na to, wag nyo sayangin. Sige ho, meron pa ho? Nanay, parehas po kayo. Kayo, magkaibigan, no? Pero nay, ilang taong ka na kanyo? 79. Sulit na yan. Biro lang, nay, biro lang. Sige. Mamaya ako ituturo yung solusyon, ha? Kukunin ko yung mga pangalan muna ng sakit. Okay lang bang Tagalog ako? Wala tayong language barrier? O, kaya ako tinatanong, may pinag-seminaran ako. Dalawang oras ako salita ng salita, sabi sa akin. Yung pala hindi nakakaintindi ng Tagalog. Ayan, at least, narinig ko naman tumatawa kayo kaya. Meron pa pong ibang sakit? Ma'am? CKD, ikaw? So dinadialysis ka pare? Ilang beses kang dinadialysis? 2 beses. Okay, sa kaalaman ng iba, ang CKD ay chronic kidney diseases. So ito po, sinabihan ba kayo ng doktor na habang buhay na ang dialysis? May good news ako sa iyo pare. Ilang taong ka na ngayon? 37 po. Makinig ho kayo maigi mag-asawa, sobrang gastos po yan. Tama. Pero kung susunod talaga kayo ng 120 days na discipline, marirepair ang kidney, hinto ang dialysis. Ikaw lang yung makakagawa niyan, pare. Disiplina, walang putol, bawal is bawal. Ang tawag doon, disiplina. Kung masusunod mo, marirepair ang kidney mo, hinto ang dialysis. Ilang taon ka nang nagda-dialysis? 4 na taon. Imagine, no? 4 na taon. Tapos, kailangan nila, huwag kayo magulat ha, kailangan nila ng 40,000 buwan-buwan, pampadialysis lang yan. Wala pa dyan yung gamot na iniinom niya araw-araw. Nakita nyo? Yun yung consequence. Kaya kung ako sa'yo, pre, 4 na taon ka na nga nagtsatsaga, ano ba naman yung gawin mo na lang yung disiplina? Okay po? Sige po. Sige. Meron pa ibang sakit? Sige ho. 2 klase po yan. Isang hyperacidity, isang ulcer. Sa Pilipinas, ang salita nyo niyan, ulcer. Pero in medicine, it should be pronounced as ulcer. Sabihin nyo nga, ulcer. Hindi bagay, balik kayo sa ulcer. Sige, iba pa sakit. Iba pa sakit, wala na? Kung wala na, mag-umpisa na tayo. Okay, lahat to i-discuss ko. Mag-uumpisa lang ako sa mababaw, dahan-dahan tayo lalalim, okay? Pipilitin ko po na hindi gagamit masyado ng mga medical terms para mas maintindihan niyo ako. Para po sa inyo, makinig po maigi. Okay, simple muna. Headache, migraine, dizziness, vertigo. 4 na simpleng sakit. Ano ang pagkakaiba-iba? Ang headache ay pagsakit lamang ng ulo. Ang migraine, higher level of pain. Hindi yan pagsakit. Pag sinabing migraine, ang Tagalog po niyan, pagkirot. At ang kirot, pag migraine, nagsisimula po sa likod. Gumagapang paharap. Yun lang po ang migraine. Malinaw? Marami kasi dyan, pag sumakit yung ulo, may migraine ako. Pasosyal. Hindi naman alam ang spelling. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Nakatayo ka lang, pero ang pakiramdam mo na off balance ka. Nagsosway-sway. Ang Tagalog po niyan, nalulula. Science, vertigo. Isa lang po ang pinagmulan ng 4 na sakit na to. Ano yon? Hindi kayo nakakainom ng 8 basong tubig. Araw-araw. Period. Ang tamang sukat ng isang basong tubig dapat po ay 330 ml. At ituturo ko po yan. Gusto niyo matutunan? Okay. Ang katawan ng tao po yan, ano ho? Tanggalin natin to. May lagpas lang. Ang katawan ng tao, 70% tubig ang laman. Yan yung normal level ng body natin. Yung utak natin, brain, almost 80% tubig ang laman. Okay? Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po yung water level
sa katawan natin. Bakit, Dok? Kasi po, habang nagsasalita tayo, gumagawa po tayo ng laway. Kaya yung mga chismosa, alam na, no? Sumasakit ang ulo nila, buti nga. Kapitana, kung ako nga ang masusunod, pag chismosa, hindi lang dapat sakit ng ulo. Ano? Stroke agad. Nang maubos yung mga walang ganyan. Uy, sorry ho sa tinatamaan. Okay. Pag umihi po kayo, bababa yan. Pag dumumi, bababa. Pag pinawisan, bababa. Ang hindi alam ng karamihan, pag may bisyo po kayo, ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan ng doble pa kaysa pinapawisan lang. Pag nagpupuyat kayo, doble din po ang natutuyong tubig sa loob. Ang tawag namin dito sa science, dehydration. Ibig sabihin, bumagsak sa 70% yung tubig sa loob. Hindi na normal ang katawan mo. At kailangan mapalitan natin ang nawalang tubig. Tama ba? At ang sabi ng science, in order to replenish the lost water, you need to consume at least, pinakakaunti, ay 8 basong tubig araw-araw. At may lilinawin lang po ako. Okay lang ba? Ang sabi, tubig. Tubig. Hindi kasama dyan ang juice. Hindi kasama ang iced tea. Hindi kasama ang sabaw. At lalong hindi po kabilang dyan ang soft drinks at alak. Malinaw? Ngayon, maging totoo tayo sa isa't isa para bilang doktor makatulong po ako sa inyo. Yung totoo ha? Ikaw ba? Nakakainom ka pa ba ng 8 basong tubig araw-araw o hindi na? Salamat sa pagiging tapat. According sa data namin sa DOH, meron ba mga BHW rito? Barangay Health Workers? Wala. Sayang. Dapat nandito sila kung meron, ano? Ayun, napaka-importante na ito. Oh. Basic lang. Tingnan nyo. According sa data namin sa DOH, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa pag-inom ng 8 basong tubig. So, sa sample lang ko kayo kung isa ka sa hindi nakakatupad niyan. Monday o Lunes, nakainom ng 8 o hindi? Kung hindi, tignan mo, araw pa lang ng Lunes, hindi na normal ang katawan mo. Okay? Martes, Tuesday o Martes, nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang water level inside. At habang bumabagsak ang tubig sa loob ng katawan, lumalapot ang inyong dugo at nagiging acidic ang buong katawan ninyo. At syempre, elementarya pa lang na ituro na to. Kapag ang katawan ay acidic, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Pero, kapag ang katawan ay alkalinized, walang sakit na pwedeng kumapit. So gusto ko, ma-imagine lang ninyo, kung simulat sa pool hanggang ngayon, nagagawa mo ang napakasimple na uminom ng 8 basong tubig araw-araw, wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Sayang. Di ba, may pambayad naman kayo sa ospital, di ba? Wala? May pambili kayo ng gamot, di ba? Wala. Wala pala eh. Di ingatan ng katawan. Wala palang pambayad sa ospital. Wala palang pambili ng gamot. Di ingatan mo ang katawan mo. Wala na akong kausap. Ganyan talaga pag sermon. Balik na natin. Pag nagwa-warm up pa lang ako. Pag malapot ang dugo, eto na. Pag malapot ang dugo, papasok ngayon ang law of gravity ng science. Dok, ano po yung law of gravity? Nasaan ba talaga ang utak natin? Sa itaas,
o sa ibaba? Yung totoo. Yung iba nag-isip, nasan ba? Inulit. Wala kayong paninindigan. Inulit ko lang yung tanong, asan kaya? Sa taas, sa taas. At dahil nasa itaas ang utak, tingnan nyo ha, malapot ang dugo, nahihirapang paakyatin. Kinakapos. Dito nga, sasakyan, patirik, hirap na hirap. Dugo pa kaya. Ang sasakyan, may makina eh. Tama? Tingnan nyo, malapot ang dugo, paakyat. Kinakapos ngayon ng proper blood supply ang ating brain cells. Magrereklamo ang lalagyan ng brain, ulo. Anong irereklamo niya? Sasakit siya, headache. Kikirot siya, migraine. Mahihilo siya, dizziness. Mawawalan siya ng balanse, vertigo. So ladies and gentlemen, itong unang 4 na sakit na diniskas ko, hindi nyo pala dapat iniinuman ng kahit na anong gamot. Anong solusyon? Mali. 8 basong tubig. Katuturo ko lang eh. Hello? May natutunan?